Mga bossing, magandang araw ulit sa inyo. At syempre may ginagawa ulit tayo rito. Toyota BB mga bossing. Japan yung ating Toyota BB, no. Ang issue ng ating kliyente mga boss dahil yung ating conversion ng evaporator. Ang mga Japan natin mga bossing, conversion yan doon sa ating air duct hose na, no. Kumaga nagkaroon na sila ng panibagong pipe papunta doon sa luber natin. So ang reklamo niya, hindi na ganun kalamig doon sa ilang butas doon sa ating luber. Okay, so pagka ganun mga bossing, kulang na ng load ng Freon. Pero sabi ng ating kliyente, mga 6 months ago, pinagawa niya na yan. So pina-check na niya yung leak at may nakita nga daw dun sa dugtungan ng expansion valve natin. Pero sa ngayon mga bossing, kulang ulit siya ng Freon. Kaya naramdaman niya ulit yung ganung hindi ganda ng lamig dun sa kanyang luber, no? Meron naman siyang reading mga boss ngayon na kulang ng 40 yung ating low side. High side natin wala pang 150. Labo na talaga ng ating gauge, so dapat nirereklamo na to sa hindi na makita masyado. Pero yun yung nakuha niya reading ngayon. So hindi na siya ganun kalamig. Pati yung tubo na meron tayo dito sa ating suction saka hotline. So pagka hindi rin mainit masyado tong hotline mga bossing, isa rin yun na indikasyon na kulang ka ng load ng Freon, no? Iba yung barado sa mahina ang hindi ganun kainit. Tapos yung low side, hindi na rin nagmo-moist o hindi na rin nagpapawis. Okay, so kulang ng Freon. Ang offer natin sa ating kliyente, syempre, hanapin yung singaw at ang gusto na nating mangyari, pa-pull out na para ma-flashing. Kasi yung kanyang compressor mga bossing, nakitaan na rin namin ng problema doon sa hub na parang medyo malayo na yung gap, no? Kaya kailangan na natin siyang check upin para maisabay na natin kung kailangan gawin yung ating nakikita na yun, no? Kaya i-offer natin sa kanya, ibaba lahat para maisa-isa natin yung pyesa magmula kay condenser, compressor, evaporator. Mga bossing, kagaya ng sinasabi ko, conversion to. Tingnan natin yung convert. Minsan may mga magagaling mag-convert ng ganito. Yung iba naman, basta na lang ma-convert, no? Kagaya niyan. Unahin na natin sa dashboard. O yan yung dashboard niya. Biyak yan mga boss. Pero may mga kumo-convert talaga nito na talagang maayos naman yung pagkakagawa dahil meron akong Mazda Demio mga bossing. Maganda ang dashboard nun. Alam ko kay Enrile yun eh. So pag Subic kasi medyo yung iba na nagmamadali na mag-convert ng dashboard, medyo putok na o mabilis pumutok. O kagaya niyan, no? Basag na yan. Yan, kasi tinatahi lang yan dyan mga boss eh. Tapos yung ilalim niyan, yun yung sinasabi ko na mga air duct niyan. Ayan, no? Kita ba yun, no? Ilalim nga natin mga boss. Yan. Okay? So yan yung mga conversion talaga na minsan pag hindi maganda, hindi rin ganun kalakas ang response ng hangin. Tingnan natin kung maiko-correct natin yung iba rito, no? Para at least mas mapalakas pa natin, mailabas natin yung lamig niya. Okay, meron naman siyang lamig ngayon, nasa 25 24 mga bossing. So talaga mahina na. May side, ito yung side na parang medyo maganda pa. Dito pagdating dito medyo hindi na. Dito parang same lang din yung sa dulo. So basta itong butas na tong apat na to, hindi sila pare-parehas ng buga ng lamig, you know? Kaya syempre hindi komportable. Pag gano'n mga bossing, pwedeng kulang ng Freon. Okay, so tingnan natin mamaya kung anong mas magandang magagawa natin dito, kung anong improvement ang pwede nating makuha rito sa ating trabaho na to. Pero yun na yung mga ino-offer natin dahil unang-una mga bossing, Japan, kung hindi pa napa-flashing, hindi pa nagagalaw ang condenser, compressor, so lahatin na natin para makakuha tayo ng mas magandang improvement ng lamig, no? Okay? Mga bossing, ito na yung piyesa ng ating Toyota BB, no? Yung ating condenser pala, talagang medyo hindi na maganda ang kondisyon. Tapos ang nakita namin sa kanyang DC cant bag, kasi na yung DC cant bag niya po, pabot. Black oil na mga boss eh, oh. So napalitan na to dati. Hindi pa rin, mahaba nga yung kinabit, kaya medyo bumaluktot to. Naging S na siya, oh. Ayan, black oil mga boss eh. So pag ganyang black oil, may tama yung ating compressor. Pero hindi naman siya maingay kanina, no? Ngayon ang ano kaya magandang gawin dito? Evaporator natin. Ito. Pwede pa naman to kung walang singaw, no? May yupi-yupi na rin lang. Pero kung wala namang leak, pwede pa namang isoli.
Tatlo. Tornilyo. Ba't kanina sabi nyo? Hindi. Dalawa sa baba eh. Ay. Okay, so itong ating condenser, balak natin mga bossing papalitan kasi hindi tayo makakapagpapatino ng aircon at saka ng compressor na bakit nagkaroon ng black oil kung itong condenser natin may problema. So baka kailangan natin itong palitan ng panibago. Kung ipa-flushing, yun lang yung magagawa natin mga bossing, no? Kumbaga parang pipilitin lang natin siyang linisan pero yung condition niya, iyan na yun. Hindi na siya ganun kaganda. So ang buhay ng ating aircon nandito nakasalalay sa ganda ng condenser natin. Kaya ngayong iba nagdo-dual condenser pa para lang proteksyonan yung high pressure, no? Pero syempre sa atin hindi naman natin ginagawa yung dual kung hindi naman kailangan. O tingnan muna natin, aralin namin kung anong maganda rito, pero ang plano ko at ang advice ko sa kliyente magpalit ng panibagong condenser. Yung compressor nga lang mga bossing, dahil ang problema natin, walang issue sa pagpapaganda o pagpapatino ng aircon eh. Ang issue natin lahat laging pera eh. Wala namang problema sana, no? Kasi talagang luma na. Anong gagawin natin pag luma na? Hindi na talaga obra mga boss. Kung talagang maghahanap kayo ng mas matino na maganda, eh walang mananalo syempre sa bago. Pero ang tinitingnan nga natin kung paano tayo makakatipid at titingnan natin kung ano yung mga pwedeng unahin palitan. Pero kung talagang magiging problema siya, eh para magkaroon ulit ng gastos ulit, aaralin natin yun kung paano. O, testingin muna natin mga boss at pag-usapan muna namin ng kliyente kung anong plano maganda gawin namin dito. Yung ating evaporator mga boss, pina-flushing muna natin tapos tasting natin kung may leak dahil nga kulang ng freon, so dapat makita muna rin natin yung leak. Ang maganda sana kung ang leak natin ay kagaya nun, condenser, kung kailangan palitan, andun na sana yung leak para at least hindi na madama yung ibang pyesa natin, no? O tingnan natin to kung halimbawa walang singaw para makita natin na safe pa tayo sa ating evaporator. Mga boss, evaporator natin nakababad na. Medyo madilim lang yung tubig kasi ang target namin baka may leak eh. Hindi na natin palitan muna yung tubig habang madumi pa yung evaporator. Pero primary check up natin, wala namang lumalabas. Na-i-flashing na rin yan. Dito lang may portion na nakaumbok yung ating o naipon yung ating dumi. So palinis muna natin tapos i-actual natin mamaya pag nalinis na. Ito yung sinasabi ko mga bossing na conversion ng ating mga Japan. O yan na yun. Okay, yung lamig na meron yung luber natin dito siya aasa. So dahil kulang sa lamig yung evaporator, kung saan nakatutok yung ating air duct ko sa luber na galing dito, kung anong lamig meron tatama sa kanya, yun yung ilalabas sa luber. So kung hindi malamig yung evaporator natin, yung lalabas dito, hindi ganun kalamig. Kaya hindi pantay ang lamig ng butas ng ating luber. Oh, ito naman, kahit pa paano, natutuwa ako dahil hindi na binakbak dito yung ginawa nila para biyakin dahil nandito sa ibabaw nakasuot yung ating evaporator. So very good yung nag-convert nito, no? Kasi sumasaludo tayo at uma-approve tayo sa mga nagko-convert na talagang hindi na ganun ka-komplikado pagka binaklas, no? Mga boss, nagkasundo kami ng ating kliyente na magpalit ng panibagong condenser, pero kinonvert na natin siya na mas malaking condenser pa. Mas malaki pa dyan yung kinabit natin para makuha natin. Pati compressor kasi mga bossing, pinapalitan ko na. Yung urig ng ating pang Batman na BIOS, yun ang sinalpak natin yung Denso. So piston type siya, rotary yung ating stock na urig. So palit tayo ng condenser mga bossing. Okay mga bossing, yan na yung ating compressor. Baka naman pwede mong putulan na lang yung bolt natin. Tanggalin mo na yung spacer na masyadong mahaba. Ang pangit tingnan eh. Okay, yan yung Denso natin na original no sa ating Batman mga bossing. So yan na yung kinabit natin. Align naman yung mga boss. At syempre nakamount na yung ating condenser. Very good na yan. Linya na lang mga boss. Babaguhin natin linya dahil nandito yung isang original. So andito na yung yung isang side ng ating fittings. Tapos
Dito na nakatutok yung ating discharge. So papaikutin natin yan papunta ron. Gagawin na yung linya. Mga bossing, yung ating hose, dahil iba na yung ating position ng ating mga fittings, no? Mag-iiba rin lahat. So ang maganda lang naman dito sa ating pagpapalit ng ating mga hose na yan at ng compressor, dahil meron na tayong nakita mga palatandaan mga bossing na may leak din siya. O kaya okay lang, yan, lobo na rin nga yung kabilang side. Okay lang din palitan, no? Kasi pasok din naman siya na may problema na rin. At isa pa nga ay hindi na siya papasok dun sa ating pinagagagawa mga boss, no? Ibig sabihin, iba na ang position, kaya mag-iiba na rin tayo ng suction na saka discharge natin. Ang maganda lang nga, dahil may problema na siya, mapapalitan na natin siya. Okay, so ang problema nga lang mga bossing sa ganito, syempre, gastos. Pero ito na yung mga nakikita natin, mga pwede natin gawin dito sa ating Toyota BB na to, no? O tingnan natin mamaya mga bossing kung ano nang mangyayari dito, kung makakakuha ba kami ng mas maganda at titibay ba ng mas matibay dahil dun sa ating mga conversion na ginawa. Kasi mga boss, pang ano na to, pang latest na to ng ating Avanza. Halos Toyota Rush yata, parehas na sila. O mas mahaba na yan, mas matangkad na yan kumpara dun sa dati. Ayun, no, nakakabit ng mga boss yung ating pipe discharge. Tapos suction na lang. Tapos hotline, very good na rin. At yung tornilyo na may spacer, wala na. Sabi nila, tasting lang daw yun. Pambihira naman, masyado daw naman akong nag-ano na, yun na yung final eh. Hindi pala. Ay mga boss, wala na. Pinatanggal na, no. Nahiya din. So, konti na lang tong ating linya. Tapos leak test na lang tayo. Tapos testing na tayo mga bossing kung makukuha natin yung gusto natin lamig dito. Pero konti na lang yan. Nakakabit na yung ating evaporator. Mga boss, load na tayo ng Freon dito sa ating Toyota BB. Okay, aircon! Nakapag-vacuum na rin tayo. Nakakabit na ba yung wire niyan? Ayun. Ayos na. Okay, load lang tayo. Tapos testing tayo. Mga bossing, nakapag-load na tayo ng Freon. Nag-automatic. Maganda yung nakuha nating reading. Bumababa siya 30 yung low side. Tapos 180 yung high side. 180 hanggang 200, no? Okay, nag-on na. Bumaba na ng 35. Bumaba na ng 30. Okay, mamaya lalabas natin doon. Magte-testing tayo sa labas dahil kulob dito sa loob sa atin. So paikot-ikot lang yung init na nilalabas ng ating condenser. Pero maganda, ayun, nag-high speed yung fan. Nag-high speed yung fan, nag-automatic na naman. So palagay ko very good yung ating trabaho at nakakuha na rin ng nasa 9 degrees Celsius sa loob, pero mamaya natin pag napuno na kasi kulang pa tayo konti. Okay, so labas tayo mamaya-maya. Tapusin lang natin yung nasa likod. Ito kalaban natin mga bossing. Pagka hindi pa tapos yung nasa likod, di tayo pwedeng makalabas. Ay, ganun talaga. Kaya nga tayo ay naghahanap ng mga pwede nating malipatan na medyo naka-arrange tayo ng mas maganda, no? Okay na to. Testing na lang. Mga bossing, ito na yung ating final na reading, no? Kung nakakuha tayo ng 35, tapos walang 200 yung ating high side. Tapos panay automatic mga bossing, no? Agop na naman. Tama naman yung balik niya. Sakto lang doon sa segundo na hinahabol natin. Wala pang mga 15 segundos. Yun, bumalik na ulit. Okay, testing tayo ng lamig sa loob. Mga bossing, tasting tayo ng lamig. Nakakuha tayo ng 9 degrees Celsius. Bumababa pa ng 8, 7, no? Hindi lang siya makapagpababa na mas mababa dahil patay sindi yung ating compressor. So, on and off yung ating compressor. Pagdating ng walang 10 degrees Celsius mga bossing, nag-on naman siya. Mga nasa 8, mag-off, tapos mag-on siya ng mga 10 degrees Celsius mga bossing. So, yun yung nakuha nating lamig. Hindi tayo nakapag-tasting ng mas matagal dahil wala na tayong araw mga bossing.
Nasa alas 4 na rin kasi, no? Kaya hindi na tayo nakakuha nung mas mataas sa sikat ng araw. Pero syempre, papaobserbahan natin yan doon sa ating kliyente at papa-update tayo kung ano talaga yung nakukuha nating lamig pag tanghaling tapat. Okay? Okay mga boss, okay na yung ating Toyota BB, no? At magpapasalamat tayo kay Boss Ian. Ayun, no? Boss Ian, salamat na marami sa pagdayo at sa gasos. Pero okay naman yung deal natin, kaya siguro medyo matutuwa ka rin naman sa kinilabasan, no? O yan, si Boss Ian, Kalumpit Bulacan, tama? Ayun. Salamat Boss Ian. Ingat-ingat sa biyahe ulit at balitaan mo kami. Okay, ayun lang mga boss. Salamat na marami sa inyo. At syempre, ingat lagi. God bless sa ating lahat. Thank you. Automatic.